King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1306. God ay Descendant Research Area. Strike. Tumawag si Ancient God Black Extreme. Kasabay nito, inihanda din ng dalawa pang koponan ang kanilang sarili para sa labanan. Kailangan nating pumasok sa core area bago sila pumunta. Nagdilim ang mga mata ng magandang dalaga. Wala siyang ideya kung anong uri ng mga kayamanan ang nasa core area, ngunit anuman ang mangyari, kung makapasok muna sila sa loob, aagawin nila ang kalamangan. Ang iba pang dalawang koponan ay nag-iisip ng parehong bagay. Kailangan nilang makapasok sa pangunahing lugar ng mga guho na ito bago ang iba pang mga koponan. Mukhang ang ating koponan ay dapat na ang pinakamalakas. Ito ang conclusion na nakuha ni Lin Chengguo mula sa pagmamasid sa dalawa pang koponan. Ang pangkat ng Ancient God Profound Devil ay mayroong 3 tao sa kabuuan. Para sa koponan ng Ancient God Departed Spirit, isa sa mga miyembro nito ay mayroong Eye of Destiny, na walang anumang kakayahan sa pakikipaglaban. Sa madaling salita, ang koponan ng Ancient God Black Extreme ang may pinakamaraming lakas sa pakikipaglaban. Hindi na kailangang mag-alala. Mayroong mataas na antas ng kawalan ng katiyakan kung aling koponan ang unang makakarating sa pangunahing lugar. Sabi ng payat na babaeng may Eye of Destiny sa iba pang 3 miyembro ng kanyang koponan. Dapat tayo ang unang makapasok sa core area. Galit na umungol ang Ancient God Departed Spirit, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Zhao Fang. Sa God Eye Competition Ground, natalo siya kay Zhao Fang, at ngayon, ang kanyang koponan ay nagkakaroon na naman ng isa pang hindi nasasalat na paligsahan sa koponan ni Zhao Fang. Tumango ang dalawa pang miyembro. Ang unang pumasok sa pangunahing lugar ay aani ng pinakamalaking ani. Death Binding. Umikot ang Ancient God Departed Spirit's Eye of Death, nagpakawala ng itim na ambon ng kamatayan na nagpadala ng hindi mabilang na itim na galame. Ilang rank 6 Yao Gods ang agad na nalipol. Sa kabilang panig, ang koponan ng Ancient God Profound Devil ay umaakyat sa daanan, na nakikipagsagupaan sa maraming Yao Gods. Annihilation Extreme Light. Ang Eye of Destruction ng nakasuot ng Asher na Elder ay bumaril ng nakakasilaw na gintong sinag ng liwanag. Nagsimula na ring kumilos ang koponan ng Ancient God Black Extreme. Spatial Flash Flurry. Inactivate ni Lin Chengguo ang kanyang Eye of Space-Time. Ang kanyang dalawang mata ay pumuputok ng pinakamataas na eye intent. Swoosh! Hindi mabilang na mga puting blades ang bumaril mula sa kanyang mga mata upang hampasin ang Yao Gods sa unahan nila. Death Light Wave. Pinangunahan ng Ancient God Black Extreme ang pagsugod, nagpakawala ng mga nakamamatay na pag-atake laban sa walang takot na mga Yao God na ito. Si Zhao Fang ay nasa gitna ng pack. Paminsan-minsan ay gumagamit ng illusion ay bloodline techniques sa mga Yao Gods upang ilantad ang kanilang kahinaan at gawing mas madali silang patayin. Ang Samsara Immortal Bodies ng magandang babae ay nagsilbing meat shield para sa frontline, ngunit siya mismo ay nasa pinakalikod. Mabilis na naunahan ng koponan ng Ancient God Black Extreme ang iba pang mga team, ngunit unti-unti, bumagal ang kanilang bilis. Pagkatapos ng lahat, wala sa kanila ang gustong ipakita ang kanilang mga trumpeta, at ang lugar na ito ay espesyal. Walang sinasabi kung kailan maaaring magbago ang sitwasyon, kaya kailangan nilang panatilihin ang ilang lakas. Sa pamamagitan ng paggawa nito, ang iba pang mga koponan ay nagsimulang dahan-daang humabol. Para sa kadahilanang ito, ang pagkakaiba sa pagitan ng kung gaano kalaki ang pagsulong ng bawat koponan ay hindi kailanman napakalaki habang dahan-dahan silang lumalapit sa pangunahing lugar. Ang bilang ng Yao Gods ay hindi nadagdagan. Nangangahulugan ito na ang bilang ng mga Yao Gods sa bawat daanan ay naayos na. Biglang sabi ni Ancient God Black Extreme. Ang mga salitang ito ay agad na nagpasigla sa natitirang bahagi ng kanyang koponan. Dati, lahat sila ay nag-aalala na, kung sila ay sumulong ng masyadong mabilis, ang mga Yao Gods sa iba pang mga CP ay sa halip ay target sila. Patayin. Ang pangkat ng 4 ay biglang sumabog pasulong, biglang sumulong sa isang malaking distansya. Hindi maganda. Ang kanilang koponan ay ganap na binubuo ng mga mandirigma, at mayroon din silang inapo ng Eye of Samsara. Masyado silang mabilis umasenso.
Ang ina po ng Eye of Myriad Forms sa Ancient God Departed Spirits team ay napabulalas sa alarma. Kahit na ganoon ang kaso, hindi tayo masyadong mahuhuli, lalo na't hindi tayo matatalo ng ibang koponan. Sumigaw ang Ancient God Departed Spirit, ang itim na ambon sa harap ng kanyang mga mata ay parang isang napakalalim na black hole ng kamatayan. Swoosh! Pitch black na masasamang sibat na bumaril mula sa ambon, madaling pumatay sa isang grupo ng Ayaw Gods. Ang koponan ng Ancient God Profound Devil ay nagsimula ring bumilis. Ngunit sa huli, ang koponan ng Ancient God Black Extreme pa rin ang unang pumasok sa core area. Bilasan mo. Nakita ito ng dalawa pang koponan at agad na itinapon ang lahat, kinuha ang ilan sa kanilang mga trump card upang patayin ang mga Yaw Gods. Hindi nila makita kung ano ang nangyayari sa loob ng Crystal Sphere, ngunit naramdaman nilang lahat na, kung mahuhuli sila, kukunin ng koponan ng Ancient God Black Extreme ang lahat ng kayamanan. Buzz! Dumaan ang team ng Ancient God Black Extreme sa kakaibang halo ng liwanag upang makarating sa core area ng God Eye Ruins. Sa loob ng core area, kitang-kita nila kung ano ang nangyayari sa labas. Ngunit sa sandaling ito, wala sa kanila ang nag-aalala tungkol doon. Dilat na dilat ang kanilang mga mata habang pinagmamasdan ang eksenang nasa harapan nila. Kasalukuyan silang nasa isang maliit na silid sa loob ng napakalaking globo na ito. Nakaayos sa paligid ng silid ang iba't ibang uri ng mga instrumentong mekanikal na hindi pa nakita ni isa sa kanila. Bukod dyan, maraming mga selyadong test tube na naglalaman ng iba't ibang uri ng likido. Malamang na hindi ito mga pagkasira ng God Eye. Nagdilim ang ekspresyon ni Lin Chengguo. Iyon lang ang una kong haka-haka. Paliwanag ng Ancient God Black Extreme. Ito ay tiyak na pagkasira ng Heaven's Legacy Race. Naningkit ang mga mata ng ginang. Bagamat hindi ito mga guho ng God Eye, ang mga guho ng Heaven's Legacy Race ay kasing halaga rin. Mio. Sa sandaling ito, lumitaw ang maliit na pas ang magnanakaw, ang mga itim na mata nito na kumikinang sa pilak na liwanag ay nag-scan sa lugar. Hindi maiwasan ng Ancient God Black Extreme na itoon ang pansin sa maliit na pas ang magnanakaw, ngunit wala siyang sinabi. Ang mga test tube na ito ay puno ng sinaunang bloodline. Biglang itinoon ng dalaga ang kanyang tingin sa isang hilera ng mga test tube, kasing kapal ng mga braso at puno ng mga likido na may iba't ibang kulay. Lahat sila ay mga inapo ng God Eye, kaya ang koneksyon nila sa mga bloodline ng 10,000 ancient races ay mas mahina kaysa sa karaniwan. Bilang karagdagan, ang mga test tube mismo ay pumipigil sa mga ordinaryong tao na maramdaman ang dugo sa loob. Gayunpaman, ang batang babae ay may samsara immortal bodies na lahat ay kabilang sa makapangyarihang sinaunang bloodline. Ganoon ba? Nagulat si Lin Chengguo. Ang epekto ng paghihiwalay ng mga test tube ay naging dahilan upang hindi masabi ng kanilang team ang mga partikular na uri ng dugo sa mga test tube. Ngunit posible bang mababa ang ranggo ng anumang sinaunang dugo na matatagpuan sa naturang lugar? Ang bawat test tube ay magiging sapat upang lumikha ng isang mabigat na eksperto ng isang sinaunang species. Lumipat sa ibang lugar ang mga tingin ng grupo. Mayroon ding mas maliliit na test tube, bawat tubo ay naglalaman ng kaunting likido o pulbos. Ang mga ito ay tila isang uri ng gamot na nilikha sa pamamagitan ng ilang uri ng espesyal na material. Pumunta ka. Agad na inutusan ng babae ang isa sa kanyang samsara immortal bodies na lapitan ang isa sa mga test tube na ito na naglalaman ng tila mahalagang gamot. Ngunit nang mahawakan ng kamay ng katawan ang test tube, ang nakakasilaw na mga kidlat ay bumaril mula sa iba't ibang bahagi ng silid at nilipol ang samsara immortal body. Ang lugar na ito ay halos ganap na napanatili. Ang halaga ng mga bagay na ito ay tiyak na lampas sa ating imahinasyon, ngunit hindi natin basta-basta maaaring kunin ang mga ito. Walang pakialam ang mukha ni Ancient God Black Extreme. Mio. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumayo sa balikat ni Zhao Fang, may mapang uyam na tingin sa mukha nito, ngunit walang sino man maliban kay Zhao Fang ang makakaintindi sa sinasabi nito. Ancient God Black Extreme, ikaw lang ang makakakuha ng mga kayamanang ito. Lumipat ka. Humajijek ang dalaga. Tumingin din sina Lin Chengguo at Zhao Feng sa Ancient God Black Extreme, na parang nagtutulungan para pagbabantaan siya. Sa sandaling ito, ang iba pang dalawang koponan ay nakarating sa pangunahing lugar.
Nagulat silang lahat sa kanilang nakita. Walang nagmamadali. Kunin mo kung ano ang maaari mong kunin at pagkatapos ay dumiretso na tayo sa loob. Tila walang pakialam ang Ancient God Black Extreme habang nililibot niya ang silid at pinagmamasdan itong mabuti. Ang iba pang mga miyembro ay naglibot din sa silid, tinitingnan kung mayroong anumang bagay na maaari nilang kunin. Sa huli, nakakuha lamang sila ng ilang napakaordinaryong kasangkapan bago tumungo sa susunod na silid. Anong nangyayari dito? Agad na napasigaw ang dalaga. Sa harap nila ay may malalaking at selyadong mga uka, sa loob nito ay mga katawan na napanatili sa loob ng maraming taon. Marahil dahil ang mga makinang ito ay tumigil sa paggana, ang mga katawan na ito ay walang buhay. Ngunit ang lahat ng mga katawan na ito ay nagbahagi ng isa pang karaniwang katangian. Wala silang mga mata. Ang tanging bagay sa kanilang mga eye socket ay ilang manipis na tubo. Ang mga tubo na ito ay umaabot sa tuktok ng isang espesyal na kahon ng kristal. Sa loob ng bawat isa sa mga kahon na ito ay malinaw na isang pares ng mga mata, lahat sila ay Eye of Death. Itong lugar na ito. Pwede ba? Nanginig ang katawan ni Lin Chengguo. Sa nakikita niya, ang lahat ng mga katawan na ito ay dating inapo ng Death God Eye. Gayunpaman, ang kanilang mga eye bloodlines ay kinuha lahat upang maeksperimento. Ang lugar na ito ay dapat maging isang research base ng Heaven's Legacy Race's Heaven-defying faction, at ang kanilang sinasaliksik ay ang mga inapo ng 8 Great God Eyes. Bagamat mayroon lamang mga eksperimento sa kaapu-apuhan ng Death God Eye dito, ang 7 iba pang lugar ay dapat na lugar ng pagsasaliksik para sa iba pang mga inapo ng God Eye. Bumungad sa mukha ng magandang dalaga ang pagkainis. Pagkatapos ng lahat, siya mismo ay isang inapo ng God Eye. Ang Heaven's Legacy Race's Heaven-defying faction at Sage faction ay halos ganap na hindi kilala sa Continent Zone, ngunit alam ng karamihan ng True God experts sa Ancient Desolate Realm of Gods ang tungkol sa dalawang paksayon na ito. Tumanggo si Zhao Fang, sang-ayon sa haka-haka ng babae. Ano lang ang sinusubukang gawin ng Heaven-defying faction ng Heaven's Legacy Race? Hindi maiwasan ni Lin Chengguo na ma-curious. Ang Heaven-defying faction ay hindi kailanman gumawa ng walang kabuluhang pananaliksik. Kung ang research base na ito ay nakatarget sa mga inapo ng 8 Great God Eyes, anong lihim ang inaasahan ng Heaven-defying faction? Higit sa lahat, nahanap ba nila ito? Si Lin Chengguo at ang binibini ay naiinip na ngayon na pumunta sa susunod na palapag, ngunit sa sandaling ito, bigla silang nakaramdam ng malakas na alon ng enerhiya mula sa isa pang daanan sa labas. Lahat ng tao sa core area ay tumingin sa labas. Ang Blazing Gold Race. 9 sila sa kabuuan, at ang isa ay isang rank 8 Ancient God. Ang pagkabigla ay lumitaw sa lahat ng kanilang mga mata habang ang kanilang mga isipan ay umiikot. Sa kanilang pinakamataas na kalagayan, wala sa kanila ang matatakot sa mga tao ng Blazing Gold Race. Gayunpaman, sila ay karaniwang walang pahinga sa buong paggalugad na ito, at pagkatapos na harapin ang lahat ng mga Yao God na iyon ilang sandali lamang ang nakalipas, sila ay mas napagod. Lahat ng 3 koponan sa core area ay nasa ganitong kondisyon, ngunit ang Blazing Gold Race ay tila naglakbay sa parehong landas na ginamit ng koponan ng Ancient God Profound Devil, kaya malamang na hindi sila nakatagpo ng anumang uri ng mga hadlang o panganib. Kaya, nasa peak condition sila. Ito dapat ang pinakamahalagang pangunahing lugar ng mga guho na ito. Sabi ng isang naka-violet na elder sa grupo ng Blazing Gold Race, kumikinang ang kanyang mga mata. Dapat nasa loob silang lahat. Pumasok na tayo at patayin silang lahat. Sabi ng Ancient God Giant Spirit, isang malupit na ngiti sa kanyang mga labi. King of Gods, Kabanata 1307. Magkasamang lumaban. Dapat nasa loob silang lahat. Pumasok na tayo at patayin silang lahat. Sabi ng Ancient God Giant Spirit, isang malupit na ngiti sa kanyang mga labi. Hahaha, sige. Ang Ancient God Gilded Gold ay may nasasabik na hitsura, at ang iba pang mga miyembro ng Blazing Gold Race ay nagpahid ng kanilang mga kamay at naghanda upang lumaban. Wala sa kanila ang nag-isip na mahahanap nila ang pangunahing lugar ng mga guho na ito sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa isa pang grupo. Ngayon, kailangan na lang nilang pumasok sa core area at patayin ang lahat ng pumasok para gawin ang mga guho na ito ng Blazing Gold Race. Whoosh!
Whoosh! Whoosh! Lumipad ang mga miyembro ng Blazing Gold Race patungo sa core area. Agad na napangiti ang tatlong partido sa core area, partikular na ang mga miyembro ng Ancient God Profound Devils team, na nasa isang estado ng matinding gulat. Natural na naiintindihan nila kung ano ang gagawin ng Blazing Gold Race. Gagawin nila ang parehong kung ang mga posisyon ay baligtad. Anong gagawin natin? Nagpadala ang Blazing Gold Race ng 9 na Ancient God, at ang kanilang pinuno ay isang rank 8 Ancient God. Balis ang sabi ng nakadilaw na kabataang mula sa Life Sacred Land. Karaniwan, maaari siyang umasa sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang pangunahing disipulo ng Life Sacred Land. Kahit na ang mga disipulo ng Blazing Gold Race ay magagawa lamang niyang makuha ang kanyang pabor kung nasa mood siyang tanggapin ito. Gayunpaman, tiyak na hindi sila magpapakita sa kanya ng anumang awa dito. Sinundan ng Blazing Gold Race ang ruta namin papunta sa lugar na ito. Kailangan nating umalis dito ngayon at sumali sa iba pang mga koponan sa pangunahing lugar. Iyon lang ang pagkakataon nating mabuhay. Ang Ancient God Profound Devil ay mayroon ding medyo nag-aalalang ekspresyon. Kapag naabutan ng koponan ng Blazing Gold Race, silang tatlo ay masusugatan ng husto kung hindi man mamamatay. Tama iyan. Kailangan nating makipagkita sa iba pang mga koponan dito. Ang nakaasol na elder na nakasuot ng asol ay lubos na nag-endorso sa ideyang ito. Gustong kunin ng Blazing Gold Race ang mga guho na ito, kaya tiyak na hindi nito hahayaang makatakas ang ibang koponan. Ang alinman sa tatlong koponan na unang dumating ay hindi makakatugma sa Blazing Gold Race lamang, ngunit kung sila ay magsasama-sama, maaari silang magkaroon ng pagkakataon. Whoosh! Agad na umalis ang tatlo, hindi na inaalagaan ang mga kayamanan ng core area. Ang pagliligtas sa kanilang buhay ay higit na mahalaga. Kung wala ang kanilang buhay, ano pa ang silbi? Ngunit ang pangunahing lugar ay may hindi mabilang na mga silid na may iba't ibang laki, na nakaayos sa isang komplikadong layout, at ang mga dingding ng mga silid na ito ay lahat ay hindi tinatablan ng divine sense. Ang paghahanap ng isa pang koponan ay nangangailangan pa rin ng ilang pagsisikap. Kasabay nito, ang iba pang dalawang koponan sa core area ay maaaring medyo malayo sa panganib ng Blazing Gold Race, ngunit alam din nila na ang kanilang sitwasyon ay hindi dapat ikatuwa. Bakit alam ng Ziling Zone's Blazing Gold Race ang lugar na ito? Galit na tanong ni Lin Chengguo. Sa simula, pinaghihinalaan niya na ang Ancient God Black Extreme ay naglabas ng impormasyon. Ngunit ngayon tila ang lugar na ito ay hindi lamang ganap na nakatago. Malaki pa rin ang posibilidad na ito ay matuklasan ng iba. Kaya iyon ang nangyayari. Nagtataka ako kung paano nagkaroon ng destruction intent ang Ancient God Gilded Gold ng Blazing Gold Race. Si Zhao Feng ay hindi gaanong naalarma. Narinig niya ang mga kwento tungkol sa Ancient God Gilded Gold noong laban sa pagsusugal sa pagitan ng dalawang lahi. Marahil, ang Ancient God ay hindi sinasadyang dumating sa mga guho na ito sa panahon ng kanyang mga paglalakbay at nakakuha ng ilang uri ng kayamanan mula rito. Tara na at hanapin ang dalawa pang grupo na pumasok sa core area. Sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama sa kanila maaari tayong makalaban sa Blazing Gold Race. Sabi ng Ancient God Black Extreme, pagkatapos nito ay nagsimula siyang manguna. Alam din ni Lin Chengguo at ng magandang babae na ito lang ang pagpipilian, kaya agad silang sumunod. Iniangat ni Zhao Feng ang pinakalikod ng grupo, ngunit ang maliit na pas ang magnanakaw sa kanyang balikat ay kumurap-kurap, tumakbo patungo sa kung sino-sino kung saan. Sa kabilang dulo. Sa ganitong paraan, mayroong isang koponan na makakaharap ng isang nakamamatay na panganib mula sa Blazing Gold Race. Dapat natin silang iligtas at makipagtulungan sa kanila. Sa ganitong paraan lang tayo makakalaban sa Blazing Gold Race. Maraming kulay na liwanag ang bumungad sa mga mata ng payat na babae, pagkatapos ay agad itong nagsalita. Tara na. Naunawaan ng iba pang mga miyembro ng kanyang koponan ang sitwasyon at agad na nagsimulang lumipat. Sa patnubay ng Eye of Destiny, dumaan ang grupo sa masalimuot na pag-aayos ng mga kwarto. Sa wakas, narinig nila ang mga tunog ng labanan. Boom! Bang! Crash! Ang 9 na miyembro ng Blazing Gold Race ay nagliliyab sa gininto ang apoy, humahampas at bumagsak sa paligid na parang maliliit na araw. Tumakbo.
Ang Ancient God Profound Devil ay sabik na sumigaw. Samantala, ginamit niya ang kanyang Eye of Myriad Forms para lumikha ng hindi mabilang na nagyayelong bagyo para hadlangan ang Blazing Gold Race. Break. Dumagundong ang Ancient God Giant Spirit. Ang kanyang nagliliyab na araw ng isang katawan ay nagpakawala ng agos ng gintong liwanag na bumangga sa nagyayelong mga bagyo at nagkalat sa kanila. Rank 8 Ancient God. Bahagyang naalarma ang nakaasol na matanda. Ang napakalawak at kakilakilabot na divine power ay nagparamdam sa kanya ng matinding panganib. Ancient God Giant Spirit, gusto mo akong patayin. Galit na umungal ang nakadilaw na kabataang mula sa Life Sacred Land. Ang Ancient God Giant Spirit ay malamig na humirit bilang tugon at ipinagpatuloy ang kanyang pagtugis. Kung hindi lang siya ganoon kabilis, tapos na ang tatlo sa harapan niya. Ngunit ang isang Rank 8 Ancient God ay isang Rank 8 Ancient God pa rin. Mayroon siyang malalim na paglilinang, makapangyarihang intent, at dalisay na divine power. Kahit na hindi siya ganoon kahusay sa bilis, mas mabilis pa rin siya kaysa sa isang Rank 7 Ancient God. Unti-unti, ang grupo ng Ancient God Profound Devil ng tatlo ay nagsimulang makaramdam ng matinding pisikal na presyon, at ang pressure na ito ay tumitindi lamang. Naunawaan nila na malapit ng mahabol ang Blazing Gold Race. Devil Shattering Heaven Flame Palm. Ang Ancient God Giant Spirit ay biglang nagpalipat-lipat ng kanyang kapangyarihan at nagpaputok ng isang palad. Isang napakalaking palad ng nagbabagang apoy ang sumugod patungo sa grupo ng Ancient God Profound Devil. Harangin. Ungol ng Ancient God Profound Devil habang pinakawalan niya ang kanyang Interconnected Myriad Forms Zone, pinuprotektahan ang kanyang sarili at ang kanyang dalawang teammates. Kasabay nito, masiglang sumalakay ang nakatatandang nakasuot ng Asher at nakadilaw na damit sa pag-asang mapapahina ang malakas na hampas ng Ancient God Giant Spirit. Biglang, isang napakaitim na sibat ng kamatayan ang bumaril mula sa likod ng grupo ng Ancient God Profound Devil at sumama sa kanilang mga pag-atake sa Ancient God Giant Spirit. Boom! Bang! Isang napakalaking bagyo ng enerhiya ang nagdulot ng kalituhan sa core area. Noong nakaraan, ang mga guho na ito ay halos ganap na nawasak, ngunit ang pangunahing lugar ay ganap na napanatili. Mula dito, makikita kung gaano katibay ang core area. Ngunit ngayon, ang matinding sagupaan sa pagitan ng dalawang panig ay naging sanhi ng lahat ng nakapalibot na mga silid na natabunan ng mga bitek, at marami sa mga maliliit na instrumento ay ganap na nalipol. Ang mga mekanismo sa silid ay aktibo, walang pinipiling pag-atake sa lahat ng tao sa silid. Umalis. Sumigaw ang Ancient God Giant Spirit. Kahit na ang isang Rank 8 Ancient God ay kailangang maging maingat sa paligid ng mga bitag sa pangunahing lugar. Whoosh! Sa kabilang panig, ginamit ng mga team ng Ancient God Profound Devil at ng Slim Woman ang pagkakataong ito para makatakas. Sundan sila. Agad na nagutos ang Ancient God Giant Spirit. Kung ang ibang team ay hindi pa lumitaw, ang tatlong grupo ng Ancient God Profound Devil ay namatay na sa Blazing Gold Race. Ang kabilang panig ay mayroon ng 7 tao. Bagamat ito ay bahagyang mas mahirap harapin, hanggat sila ay mahigpit sa kanilang pagtugis, mayroon pa ring pagkakataon na ganap na mapuksa ang kabilang panig. Whoosh! 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 Ang mga miyembro ng Blazing Gold Race ay sumugod sa paghabol, ngunit hindi sila nagtagal bago huminto ang kalabang grupo ng 7, na nagpakita ng wala ng balak na tumakas. Mag-ingat sa anumang mga trick. Babala ng matanda na nakasuot ng violet. Sa kanyang pananaw, ligtas lamang na nakarating dito ang ibang mga koponan na may ilang Master of Mechanisms at Arrays. Hindi maitatanggi na ang kanilang mga kalaban ay nagplano na gamitin ang mga bitag ng core area laban sa kanila. Ngunit bago pa man makalapit ang Blazing Gold Race team, nagsalita ang Ancient God Profound Devil. 7 kami. Napakahirap para sa iyo na patayin kaming lahat, at kailangan mong magbayad ng napakabigat na halaga. Mas mabuting makipag-ayos. Ang Ancient God Giant Spirit ay nanlamig. Hindi niya akalain na tumigil ang kabilang partido para makapag-ayos sila. Natuklasan ng Blazing Gold Race ang lugar na ito. Kung handa kang isuko ang lahat ng natuklasan mo rito, handang bigyan ka ng Blazing Gold Race ng pagkakataong mabuhay.
Ang Ancient God Giant Spirit ay tila handang makipagtawaran habang dahan-dahan siyang lumapit sa grupo ng 7. Gayunpaman, kahit na sinasabi niya ito, kung siya ay may pagkakataon, ang Ancient God Giant Spirit ay hindi nais na iwanan ang sinumang nakaligtas. Sobra ang mga hinihingi ng Blazing Gold Race. Marahil ay maaari tayong magpatuloy sa pakikipag-ayos ng kaunti pa. Nag-alinlangan ang mukha ng Ancient God Profound Devil. Hahaha, pagkatapos ay gawin itong 70%. Ang Blazing Gold Race Team ay patuloy na dahan-daang lumapit. Ang 70% ay maayos, ngunit tingnan natin kung maglakas loob kang tanggapin ito. Biglang nagbago ang nag-aalangan na mukha ng Ancient God Profound Devil. Sa sandaling ito, ang iba ay nagpakawala rin ng malalakas na alon ng eye intent. Mga bagay talaga na matigas ang ulo. Ang 7 sa inyo ay gustong lumaban sa Blazing Gold Race. Ang Ancient God Giant Spirit ay nanunuya. Ngunit sa sandaling ito, 4 na tao ang biglang lumabas mula sa silid sa likod. Ito ay walang iba kundi ang partido ni Zhao Fang. Ang core area ay tunay na may kakaibang construction, halos ganap na humaharang sa Divine Sense, kaya hindi man lang napansin ng Blazing Gold Race ang mga kaaway na nakatago sa malapit. Extreme Space Blade. Death Binding. Destruction Flash. 5 Elements Yin Yang Strike. Agad na ginamit ng lahat ng mga inapo ng God ay ang kanilang pinakahuling diskarte sa Eye Bloodline laban sa Blazing Gold Race. Hindi inakala ng Blazing Gold Race na mahigpit na humawak sa itaas na magiging ganito ang sitwasyon. Nahuli sa bantay, ang Blazing Gold Race ay dumanas ng matinding suntok. Ang 9 na tao ay nagtamo ng mga sugat na may iba't ibang kalubhaan. Sa kabutihang palad para sa kanila, ang Blazing Gold Race ay bihasa sa depensa. Kung hindi, mas lalo silang natalo sa sagupaan na iyon. Ngunit kahit na matapos ang pananambang na ito, ang lakas sa pakikipaglaban ng panig ni Zhao Fang ay mas mababa pa rin sa lahi ng Blazing Gold. Ikaw, Zhao Fang. Agad na itinuro ni Ancient God Gilded Gold si Zhao Fang, nag-igting ang kanyang mga ngipin. Ang Ancient God Gold Furry, na natalo din kay Zhao Fang sa laban sa pagsusugal, ay nagulat din. Siya si Zhao Fang. Ang mga tingin ng Ancient God Giant Spirit ay napako kay Zhao Fang, na hindi nagtangkang itago ang kanyang layunin na pumatay. Ilang oras na ang nakalipas, sa laban sa pagsusugal sa pagitan ng dalawang lahi, nag-iisang binaligtad ni Zhao Fang ang tides, ganap na pinahiya ang Blazing Gold Race. Ang Blazing Gold Race, mula sa itaas hanggang sa ibaba, maging ang mga karaniwang manggagawa, ay kinasusuklaman si Zhao Fang. Ang lahat ng miyembro ng Blazing Gold Race ay agad na nagsimulang mag-init na may layuning pumatay, na nakatitig kay Zhao Fang na parang gusto nilang kainin siya ng buhay. Ang mata ni Zhao Fang ay hindi isa sa 8 Great God Eyes, ngunit ito ay napakalakas at misteryoso pa rin. Hindi siya papayagang makakuha ng anuman mula sa lugar na ito, kung hindi, siya ay magiging isang napakalaking hadlang para sa Blazing Gold Race sa hinaharap. Ang tinig ng Ancient God Giant Spirit ay umalangaw sa isipan ng lahat ng miyembro ng Blazing Gold Race. At saka, pagod lang ang 10 sa harap natin. Kapag naka-recover sila, tayo ang matatalo. Mensahe ng matanda na nakasuot ng violet, madilim ang ekspresyon. Mabilis na nakagawa ng conclusion ang mga miyembro ng Blazing Gold Race. Patayin. Biglang sumugod ang mga miyembro ng Blazing Gold Race. Ano ang nangyayari? Nagulat ang nakaasol na matanda. Ang mga miyembro ng Blazing Gold Race ay pawang maasim at madilim na sandali ang nakalipas, ngunit ngayon sila ay nagninangas na may layuning pumatay habang sila ay umaatake. Parang gusto nilang lumaban sa isang mapagpasyang labanan kahit gaano pa sila matalo. Nabaliw na sila. Sinumpa ng Ancient God Departed Spirit. Naniniwala siya na sapat na kayang takutin ng 3 koponan na magkakasama ang Blazing Gold Race para makahinga ang kanilang panig. Gayunpaman, ang Blazing Gold Race ay tila nabaliw, umatake ng napakabangis kahit na ang magkabilang panig ay nasa magkatulad na antas ng lakas. King of Gods, Kabanata 1308. Pangunahing baliktad. Ang biglaang pag-atake ng Blazing Gold Race ay hindi nakabantay sa mga inapo ng God Eye. Devil Shattering Heaven Flame Palm. Pinangunahan ng Ancient God Giant Spirit ang pagsalakay, na nagpakawala ng napakalaking palad ng gintong apoy.
Kasabay nito ang malalakas na pag-atake ng iba pang miyembro ng Blazing Gold Race. Ang target nila ay ako. Nanginig ang puso ni Zhao Fang. Napagtanto niya na ang mga miyembro ng Blazing Gold Race ay pawang naglalayo ng kanilang mga pag-atake sa kanyang direksyon. Siyempre, napansin din ng mga inapo ng God ay ang detalyeng ito. Gusto nilang patayin si Zhao Fang. Sigaw ng kabataan mula sa Life Sacred Land. Alam na alam niya ang sama ng loob ng Blazing Gold Race laban kay Zhao Fang. Kalokohan, ang brat na ito. Pinanangkitin ng Ancient God Departed Spirit si Zhao Fang at sinumpa. Lumilitaw na ang malaking bahagi ng dahilan kung bakit ang Blazing Gold Race ay napakapilit sa pag-atake na ito ay si Zhao Fang. Ngunit sa sandaling ito, walang oras upang makatakas mula sa nagngangalit na pag-atake ng Blazing Gold Race, kaya maaari lamang silang magtulungan upang lumaban. Death Spear. Heaven Void Slash. Ang mga inapo ng God Eye ay muling pinaandar ang kanilang mga Eye Bloodlines upang lumaban. Tungkol naman sa payat na babaeng may Eye of Destiny, matagal na siyang nawala. Malinaw na nahulaan niya ang katakot-takot ng sitwasyon at nagpas siyang umatras muna. Pagkatapos ng lahat, ang Eye of Destiny ang may pinakamababang potensyal sa pakikipaglaban, kaya kung mananatili siya, malaki ang posibilidad na mahuli lang siya sa labanan at mapatay. Patayin. Ang mga miyembro ng Blazing Gold Race ay pawang magigiting at makapangyarihang mandirigma. Bagamat ang kanilang pangunahing target ay si Zhao Fang, hindi nila napigilan ang iba pang mga kaaway sa kanilang plano. Bumalik ka. Tumahol ang Ancient God Profound Devil. Ang mga inapo ng God Eye ay patuloy na gumagamit ng mga diskarte sa Eye Bloodline sa paggalugad na ito, at bago pa man pumasok sa core area, karamihan sa kanila ay inubos ang kanilang mga trump card. Hindi lamang sila naubos ng divine power, ang kanilang mga Eye Bloodlines ay sobrang pagod din. Umurong tayo at bumawi ng lakas bago maglunsad ng counterattack. Sabi ng Ancient God Black Extreme. Matapos ihinto ang isang round ng pag-atake mula sa Blazing Gold Race, pinili ng mga inapo ng God Eye na umatras. Ngunit ang Blazing Gold Race ay hindi payag na palayain sila. Kahit na umalis ang mga inapo ng God Eye sa core area, ang Blazing Gold Race ay patuloy na masugid na humabol. Kinailangan nilang tumakas sa isang ruta na walang mga bitag, dahil kung hindi man sila ay naglalakad sa kanilang sariling mga kamatayan. Kaya sa huli, ang mga inapo ng God Eye ay nanatili sa loob at paligid ng core area. Gago, nabaliw na ba ang Blazing Gold Race? Hanggang kailan nila tayo balak habulin? Reklamo ng magandang dalaga. Bakit hindi na lang natin ibigay si Zhao Fang? Siya ang pangunahing hinahabol ng Blazing Gold Race. Isa sa mga miyembro ng grupo ang nag-message sa iba maliban kay Zhao Fang. Agad na sinimulan ng lahat na isaalang-alang ang ideya, ngunit tila may ibang ideya ang Ancient God Black Extreme at Ancient God Profound Devil. Kahit na gawin natin iyon, hindi pa rin tayo pababayaan ng Blazing Gold Race. Biglang mensahe ng Ancient God Profound Devil sa iba. Ang iba sa kanila ay tila nalilito. Kung sapat na ang pagbibigay kay Zhao Fang, sinabi na sana ng Blazing Gold Race ang kahilingang ito. Pero kung paano nila tayo patuloy na hinahabol, parang balak nilang pilitin tayong lahat palabasan sa lugar na ito. Wika ng Ancient God Black Extreme. Natarante pa ang iba sa kanila. Sa lohikal na pagsasalita, ang dalawang ito ay walang dahilan para protektahan si Zhao Fang. Gayunpaman, tama ang kanilang dalawa. Bagamat ang pangunahing layunin ng Blazing Gold Race ay si Zhao Fang, hindi nila basta-basta hahayaan ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, kapag nabawi ng mga inapo ng God Eye ang kanilang lakas, sila ay magiging mas malakas kaysa sa grupo ng Blazing Gold Race. Kaya, ang Blazing Gold Race ay may dalawang layunin. Ang una ay ang patayin si Zhao Fang habang ang pangalawa ay ang palayasin ang lahat ng iba pang inapo ng God Eye. Whoosh! 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 Lumipad sila sa isang napakalaking gitnang bulwagan. Ang lugar na ito ay lahat ng mga inapo ng God Eye ay nabigla. Paikot-ikot lang sila sa core area at hindi pinansin kung saan sila pupunta. Napakalaki ng hall na pinasukan nila. Ang mga dingding ay natatakpan ng mga mar-angle na mural at ang wika ng Heaven's Legacy Race. Ibang-iba ito sa alinman sa mga silid na kanilang napagdaanan.
Marami ring malalaking makina na hindi nakilala ni isa sa kanila na naka-install sa paligid ng bulwagan. Ngunit ang pinakakapansin-pansin sa lahat ay ang napakalaking 8 panig na pagkakabit sa gitna ng bulwagan. Ang 8 transparent na kristal ay pinalawak mula sa 8 panig na pag-install na ito, isang pares ng mga mata na lumulutang sa bawat isa sa kanila. Ang bawat isa sa 8 Great God Eyes ay naruroon. Ang lugar na ito ay marahil ang pinakamahalagang lugar sa pangunahing lugar. Agad na sabi ng magandang dalaga. Lahat ng iba ay nakatingin sa 8 pares ng mga mata na iyon. Ang eyes of space-time na iyon ay halos nasa antas ng quasi-God Eye. Ang eyes of death ay halos nasa ganoong antas din. Lahat ng mga inapo ng God Eye ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Ang 8 pares ng God Eyes ay halos lahat ay nasa quasi-God Eye level. Ano lang ang sinaliksik ng research base na ito na nakagawa sila ng 8 pares ng God Eyes na halos nasa quasi-God Eye level. Natigilan si Lin Chengguo. Gayunpaman, natural na hindi sapat ang kanilang kaalaman at karanasan upang hulaan kung ano ang pinag-isipan ng Heaven's Legacy Race. Kabam! Sa sandaling ito, isang marangal na presyon na maaaring sumunog sa lahat ng bagay ay sumugod sa kanila. Devil Shattering Heaven Flame Palm. Sa sandaling lumitaw ang Ancient God Giant Spirit, pinaputok niya ang isang palad sa lahat ng mga inapo ng God Eye. Noon lang niya napagmasdan ang sitwasyon. Tara na. Ang Ancient God Profound Devil ay tumawag. Ang mga inapo ng God Eye ay tumakas muli, kasabay ng pagmamasid sa nangyayari sa likuran nila. Ang bulwagan na ito ang pinakamahalagang silid sa pangunahing lugar. Iniisip nila kung susuko ba ang Blazing Gold Race sa paghahangad na mang-alap ng kayamanan. Sa kanilang malaking sorpresa, pinili ng Blazing Gold Race na ipagpatuloy ang pagtugis. Ang pagtugis ay tumagal ng mahabang panahon. Ang naubos na mga inapo ng God Eye ay mas malala pa ngayon. Ang ilan sa kanila ay nasugatan pa sa panahon ng pagtugis. Minsan pa, dumating ang grupo sa gitnang bulwagan ng core area. Marami sa mga inapo ng God Eye ang labis na naantig nang makita ang 8 pares ng God Eye sa 8-sided installation. Ang ganitong paraan ay hindi rin mabuti. Malabo ang mga mata ng magandang dalaga. Hindi siya ganoon kalakas sa isang mandirigma at medyo mahina rin pagdating sa pagtakas. Ang Samsara Immortal Bodies na ginamit niya para tuklasin ang God Eye ruins ay ginamit na bilang cannon fodder. Kung ang isang Samsara Immortal Body ay hindi ganap na nawasak, ito ay maaaring walang katapusan na maibalik sa orihinal nitong anyo, ngunit kung ito ay ganap na nawasak, ang Eye of Samsara ay kailangang kumonsumo ng maraming oras at lakas upang muling ipatawag ito. Hindi nila tayo papakawalan maliban kung tuluyan na nating aalis ang mga guho na ito. Ang nakadilaw na kabataan ng Life Sacred Land ay may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Nagplano na siyang umalis. Makipag-away tayo. Hanggat kaya nating patayin ang rank 8 Ancient God na iyon, ang natitirang rank 7 Ancient Gods ay madaling harapin. May masamang tingin ang Ancient God Departed Spirit sa kanyang mukha habang ang kanyang isip ay nag-aapoy sa galit. Kung gayon, manatili tayo at lumaban. Biglang tumawa ang Ancient God Profound Devil. Manam. Agad na tinitigan ng Ancient God Departed Spirit ang Ancient God Profound Devil. Ang kanyang mga salita ngayon ay ganap na binibigkas dahil sa galit, ngunit para sa palaging kalmado na Ancient God Profound Devil na talagang sumang-ayon ay medyo nakakagulat. Ang iba ay bumaling din sa Ancient God Profound Devil. Sa sandaling ito, dumating ang Blazing Gold Race Team. Hindi na tumatakbo. Tumawa ang Ancient God Giant Spirit. Sa totoo lang, medyo galit din siya. Matapos ang mahabang paghabol, ang mga inapo ng God Eye na ito ay hindi pa rin handang sumuko sa mga kayamanan ng pangunahing lugar. Hahaha, nalalapit na ang kamatayan mo, at hindi mo pa rin alam. Ang Ancient God Black Extreme ay biglang nagbigay ng masayang tawa, ang kanyang malamig at masasamang mga mata ay bumaon ng diretso sa kaluluwa ng Ancient God Giant Spirit. Ang lahat ng mga inapo ng God Eye ay nabigla sa Ancient God Black Extreme. Ang mga salita ng Ancient God Profound Devil ay kakaiba, at ngayon ay tila nabaliw din ang Ancient God Black Extreme, ang kanyang mga salita ay binibigkas ng hindi iniisip. Kahit na nabawi nilang lahat ang kanilang pinakamataas na lakas, ang pagpatay sa isang rank 8 Ancient God of the Blazing Gold Race ay hindi pa rin makatotohanan.
Ngunit ang mga mata ni Zhao Fang ay naging seryoso. Matagal na niyang alam na ang Ancient God Black Extreme, Ancient God Profound Devil, at ang payat na dalaga na iyon ay bahagi ng parehong team. Ang tatlong magkakaibang pangkat na ito ng mga inapo ng God Eye ay inayos din sa kanila. Hindi alam ni Zhao Fang ang kanilang layunin, ngunit ang hitsura ng Blazing Gold Race ay malamang na isang aksidente. Anong klaseng kakayahan meron ang dalawang ito na nasasabi nila sa Ancient God Giant Spirit? Nagsimulang mag-isip si Zhao Fang. Wala siyang ideya kung ano ang susunod na gagawin ng Ancient God Black Extreme at Ancient God Profound Devil, ngunit hindi maipaliwanag na nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa si Zhao Fang. Tama iyan. Nawala ang Eye of Destiny na iyon. Biglang may napagtanto si Zhao Fang. Hahaha, noong una gusto kitang itaboy sa mga guho, ngunit dahil naghahanap ka ng kamatayan, huwag mo akong sisihin. Ang mga mata ng Ancient God Giant Spirit ay sumabog sa malamig na liwanag habang ang gintong apoy ay tumama sa kanyang gininto ang katawan. Nagsimulang dumagsa ang walang katapusang init patungo sa mga inapo ng God Eye. Patayin. Ang iba pang miyembro ng Blazing Gold Race ay nag-activate ng kanilang pisikal na lakas at bumaril pasulong tulad ng maliliit na araw. Whoosh! Sa sandaling ito, isang figure ang tumalon mula sa isa sa mga sipi sa gilid ng gitnang bulwagan. Yung payat na babae ang tumakas kanina. Sa wakas nandito ka na. Malamig na tumawa ang Ancient God Profound Devil. Swoosh! Swoosh! Humiwalay ang Ancient God Black Extreme at Ancient God Profound Devil sa mga inapo ng God Eye para sumali sa slim na babae. Kayong tatlo. Ang iba sa mga inapo ng God Eye ay tumitig sa tatlo at ngumisi. Ang Ancient God Profound Devil, Ancient God Black Extreme, at ang payat na babae ang mga pinuno ng tatlong team. Sa kanila, ang Ancient God Black Extreme ang nag-organisa ng team ni Zhao Fang. Si Zhao Fang at ang iba pa ay nakaramdam ng lamig sa kanilang puso. Bahagya silang nakaamoy ng isang pakana. Ano ang sinusubukan mong gawin? Kung aalis ka sa grupo, mabubure tayong lahat. Agad na sambat ng magandang dalaga. Sinong nagsabi na tatlo lang kami? Humalaklak ang Ancient God Profound Devil. Whoosh! 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 Tatlong figurang nakasuot ng itim na damit ang bumaril sa daanan, lahat sila ay mga inapo ng Eye of Gods. Hahaha, kayong lahat talaga. Matagal nang inalagaan ang tatlong team natin. Panunuyan ng isang nakaitim na figure na may Eye of Divine Punishment. Ngunit tumakbo ka sa Blazing Gold Race. Normal na magulo ang plano. Mahinahong sabi ng isang malaking lalaki. May iba pa ba? Agad na naging malungkot ang Ancient God Giant Spirit, ngunit hindi siya nagmamadaling umatake. Wala siyang ideya kung saan nakahanap ng tatlo pang katulong ang babaeng may Eye of Destiny. Kung ang lahat ng mga inapo ng God Eye ay magtutulungan, ang Blazing Gold Race ay haharap sa tiyak na pagkatalo. Gayunpaman, tila may hindi tama sa sitwasyon. Anim talaga sila. Si Zhao Fang ay nagpakita ng bahagyang pagkabigla sa kanyang mga mata. Ang anim sa kanila ay ang tatlong bagong dating na nakasuot ng itim na damit, Ancient God Black Extreme, Ancient God Profound Devil, at ang payat na babae. Iniisip ni Zhao Fang ang sinabi nila ngayon. Inalagaan ang tatlong team nila. Anong ibig sabihin yan? Ang mga mata ni Zhao Fang ay unti-unting napuno ng pagkabigla. Hindi niya maiwasang isipin na ang anim na tao na ito ay nanguna sa bawat pangkat upang tuklasin ang mga guho na ito, ngunit ang mga koponan na pinamumunuan ng tatlo pa ay napatay na lahat. Hahaha, pagkatapos ng mahabang pakikipaglaro sa inyong lahat, sa wakas ay oras na para tapusin ang mga bagay-bagay. Malamig na sabi ng Ancient God Profound Devil. Ang iba pang lima ay humakbang pasulong. Nakahilera silang anim, ang kanilang mga eye bloodline ay pawang umaalon sa kahangahangang origin energy. Hindi maganda. Ang puso ni Zhao Fang ay nagsimulang tumibok, at ang kanyang mukha ay napangiwi. Sa ilang kadahilanan, ang eksenang ito ay nagpaalala sa kanya kung paano gumamit ang 5 God Eye descendants pabalik sa continent zone ng isang lihim na pamamaraan upang masaktan ng husto ang True God Tianfa.